Hindi ko na kailangan pang umuwi pa ng Pilipinas para lang makatikim at bumili ng taho. Kasi madali lang naman pala to gawin, kaya ako na lang yung gumawa. Malamig at maulan nga yung panahon ngayon, love, at sumabay pa talaga tong pagka-crave ko ng taho. Paano ba naman hindi magka-crave ng taho itong babae na ito? Kasi pagka-open ko kanina ng TikTok, taho agad yung bumungad sa akin. Siguro mga nasa 105 yung dumaan na video. Lah, hindi, OA ka lang. At tingnan nyo naman ang pimples ko, nagsisilabasan, no? At ayan, syempre, bago tayo makagawa ng pangmalakasang taho na yan, samahan nyo muna ako bumili ng mga ingredients. So bale, papunta ako ngayon sa isa sa pinakamalapit na mall dito sa amin. At dahil maulan ngayon, inabot nga ako ng 12 minutes drive papunta dito. At sana nga makabili tayo ng mga ingredients na gagamitin natin. Pero syempre, para hindi sayang yung gas at pinunta ko dito, bibili na rin ako ng mga gusto kong bilhin. Wala na rin kasi akong ibang makain sa bahay at wala na rin akong ibang maulam sa fridge. Kaya bibili na lang din ako ng mga pang-ulam na magugustuhan ko ngayon. O ano yung unang dinampot mo? Pang-ulam ba yan? Nakailang ikot na nga ako dito sa cold section pero wala talaga akong makitang soy milk. Kaya naman, titingin na lang ako ng mga ulam na magugustuhan ko. Naglakad-lakad nga ako sa may beef section, sa may pork and chicken. Pero ang ending, atay at balon-balunan lang din pala yung kinuha ko. Tapos sumaglit na rin ako dito sa may seafood section para bumili ng kalahating kilong prawns. Yung anemic nga na prawns yung binili ko. Paano ba naman, kulay puti na yung kulay. At dahil wala nga tayong nakitang soy milk kanina doon sa Woolies, pumunta naman ako dito sa may parang Asian store na katabi niya lang din. And then nakita ko tong Vitamilk nila kaso iba yung language kaya hindi ko na lang din kinuha. Baka malason pa ako doon pag yun yung kinuha ko hindi ko naman maintindihan yung mga ingredients. So ayun, dito sa unang mall na pinuntahan natin ay hindi tayo nakabili ng ingredients ng pangtaho kaya naisipan ko na pumunta na lang din sa Filipino store baka nandun lahat yung mga gusto ko at kakailanganin kong ingredients. So pagkarating ko nga, hindi agad ingredients ng taho yung dinampot ko. At dahil winter na nga dito, lagi na ngang umuulan at sobrang lamig talaga kaya kumuha na ako ng isang pack ng pang bilo-bilo. Sobrang sarap kaya kumain ng bilo-bilo kapag malamig yung panahon. And then sa wakas, nakabili na ako ng sago dito at gulaman mixture natin. Pero nakakasad kasi pagod na ako tapos wala pa rin ako nakitang Vitamilk doon or kahit soy milk man lang. Kaya ang balak ko after ko bumili ng salmon head dito tsaka yung mga off-cuts is pupunta ulit ako sa isang Woolies pero ibang branch na siya. Pero kapag wala pa rin talaga akong mahanap, ewan ko na lang, ikakancel na lang natin tong taho at magbubuk na lang ako ng ticket pa uwing Pinas. Huy, hindi ka mayaman. Pero of course, hindi tayo magbubuk ng ticket ngayon kasi may nakita na akong Vitasoy. O, diba? Yung pinili ko dito is yung regular. Pero pagkakaalam ko, may lasa pa rin to. Pero bahala na nga, pwede na yan. Kumuha na nga rin pala ako ng isang dark brown sugar para sa arnibal ng taho natin. At kung minamalas ka nga naman, nasira na nga ang paper bag ko, lumakas pa ang ulan. At pagka-uwi ko nga, love, ay inasikaso ko na nga isa-isa yung mga pinamili ko. Inuna ko na nga isa lang tong sago kasi medyo matagal din tong lutuin. Nung una nga, kalahati lang yung nilagay kong sago pero feeling ko sobrang konti kaya nilahat ko na. Habang nakasalang nga yung sago ay papainitin na natin tong soy milk. Sobrang lamig kasi nito kasi galing pa to sa fridge. Pero base dun sa napanood ko, bawal daw pakuluan to. Kaya kailangan low heat to medium heat lang yung isiset nating apoy. Tapos yung isang pack nga pala na gulaman na binili ko ay hindi ko inubos lahat. Siguro mga 3/4 lang yung ginamit ko. Tapos dinisolve ko lang din pala yung gulaman sa konting tubig and then tsaka ko na nilagay pa konti-konti. At ayan, kailangan ganyan lang ang pagluto and then pagkainit nun, sinalin ko na yun sa pwedeng paghulmaan. Siguro mga 5 to 10 minutes ay bubuo na rin yan. So pagkaluto nga ng soy milk ay binalikan ko naman tong sago na sinalang natin kanina. Dinrain ko nga lang yung water nito and then hinugasan ko lang to sa cold water para hindi magdikit-dikit. Pero kapag sinalin ko na to sa maliit na bowl, lalagyan ko pa rin to ng konting water para hindi lang siya mag-stick together kasi wala namang forever. Lah, ano daw? So, syempre, after natin maluto yung soy milk and sago, yung pang-arnibal naman. Naglagay nga lang ako ng konting dark brown sugar dito sa isang pan at inantay ko lang matunaw na parang ganito. Tapos, pagkatunaw nga, tsaka ko na nilagyan ng pakonti-konting tubig. Sobrang dali lang din naman lutuin ng pang-arnibal natin. Nga pala, love, hindi ko sure kung arnibal ba talaga yung tawag dito. So, dapat, kailangan lang natin makuha yung tamang consistency na parang ganito. Lah, feeling mo naman okay na yan. Pero sa tansya ko, tama naman siguro yung consistency ng pang-arnibal natin or nasobrahan natin sa lapot. Let's see, malalaman natin yan syempre kapag na-try na natin. So habang nilalagay ko nga yung pang-arnibal natin dito, feeling ko nga medyo malapot siya kasi lumamig na. Pero yung pagkakalambot ng soy milk natin is kuhang-kuha talaga. Perfect na perfect.
So ayan, yung naging mali lang dito is yung sugar pero magagawaan pa naman niya ng paraan. Pero love, sa totoo lang, yung ginawa ko ngayong taho is mas masarap pa to sa taho na natikman ko sa Pinas. Kasi kakaiba siguro yung nabili kong Vitamilk kasi parang ang sarap talaga. Okay, gets ko na. Kaya siguro ganun yung lasa niya kasi yung nilagay nating gulaman ay may konting sugar na siyang kasama. Tapos yung soy milk na nabili ko kanina is hindi siya unsweetened, regular siya. Tapos yung lasa ng soy milk dito sa taho is lasang-lasa talaga. Sobrang creamy niya na basta saktong-sakto lang na sobrang sarap. Nga pala yung arnibal kanina, inulit kong lutuin yon, dinagdagan ko lang ng konting water. Hihi.